Magandang gabi po. Ang tanong ko ho, mababasa ho ba sa Biblia na si Kristo umiiral na bago lalangin ang daigdig? Salamat po sa pagdalo, kapatid na Densyo. Yung tanong nyo, sinabi po yan ni Kristo mismo eh. Basahin po natin ang 17:5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ayun. Luwalhatiin mo ako ang wika sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. So si Kristo po pala nagtamuna ng kaluwalhatian sa Ama bago pa ang sanlibutan ay naging gayon. Marami pong talata sa Biblia na nagpapahiwatig ng kanyang pag-iral bago pa tayo naging tao. Basahin natin ang Juan Kapitulo 8. Ganito po ang sabi ng Panginoong Hesus sa 40. Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Kung siya po'y gustong patayin ng mga Hudyo na binabato siya, ay sabi ni Kristo, ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. So, meron siyang sinasabing ito'y hindi ginawa ni Abraham. Bakit sinabi niyang, yung ginagawa niyo, hindi ginawa ni Abraham yan? Na nakita niyo ko, pinagsisikapan niyo kung patayin ngayon na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan. Kasi kaya po sinabing ngayon, nagkatawan tao siya ngayon eh. Nung panahon na yon, ang ibig sabihin ni Kristo, nasa panahon siya ng pagkakatawan tao nun eh. Basahin natin ang Filipos 2:5. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Maliwanag na maliwanag po yung sinasabi na yon na siya bagaman nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Bagkus, hinubad niya ito, nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. So, nakitulad siya sa mga tao. Kaya nung panahong nasa pagkakatawan tao siya, sabi niya, ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Bakit? Kasi yung ngayon, panahong nasa pagkakatawan tao siya. Pero nung panahon ni Abraham, hindi pa siya nagkakatawan tao noon. Kalululuhan niya si Abraham eh. Bakit hindi ginawa ni Abraham yun? Sabi niya, basahin natin ang 8:56. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Ayon, yung pala ang ibig sabihin niya na hindi ito ginawa ni Abraham. Alin yung hindi ginawa ni Abraham? Yung ginagawa ng mga Hudyo na nung makita siya, papatain siya. Kaya hindi pala ginawa ni Abraham yon. Ang sabi po sa Biblia, nakita ng inyong amang si Abraham ang aking araw at nakita niya at natuwa. So, ang sagot ng mga Hudyo, wala ka pa 50 taon nakita mo si Abraham. Ano sagot ni Kristo? Consistent yung sagot niya. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham ay ako nga. Basahin nga natin sa English kung paano in-translate yan. Your father Abraham rejoiced to see my day. He knew I was coming and was glad.
the Jewish leaders, "You aren't even 50 years old. Sure you've seen Abraham?" Jesus, "The absolute truth is that I was in existence before Abraham was ever born." Ayun. Sinasagot yan sa atin yung katanungan ng kapatid na umiiral na ba si Kristo bago pa ipanganak sa laman? Ang sabi sa Biblia, bago pa nilikha ang daigdig, sabi po sa Biblia, bago pa ipanganak si Abraham, ay ako nga sa Biblia. At doon sa Living Translation ay, "The absolute truth is that I was in existence before Abraham was ever born." Kaya kung maiintindihan po natin, kapatid, na nung si Kristo'y nagkatawang tao, gusto siyang patain ng mga Hudyo, sabi niya, ngayon, nung panahon na yung nasa katawang tao siya, ay pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Nung nakalipas, hindi ginawa ni Abraham yon. Nakita niya ang aking araw, natuwa siya. Sagot ng mga Hudyo, wala ka pa 50 taon, nakita mo na si Abraham? Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Ibig sabihin, bago pinanganak si Abraham, nauna na siyang ipinanganak. Bago ipinanganak si Abraham, ako nga. Nauna na siyang ipanganak kaysa kay Abraham. Sino naman ang nanganak? Sa 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ayon, sa araw na ito ay ipinanganak kita. Sasaysayin ko ang pasya, sabi ng talata. Ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay pinanganak kita, sabi ng Panginoon sa akin. Sabi niya. Sino ba yun? Sa 5:4 ng Hebreo. At sino man ay hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Diyos na gaya ni Aaron. Gayon din, si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya ay nagsabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Si Kristo pala pinagsasabihan no, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Kailan po ba nangyari yan? Na ipinanganak ng Ama ang Kristo? Ang mismong Ama ang nanganak. Kailan po ba nangyari yan? 34 ng Kawikaan. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtari ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Bago pa pala itinatag ang lupa ay meron ng anak yung nagtatag ng lupa Sino ang nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman, sabi sa Biblia. So sa panahon pa nung una, ay meron na pong tinatawag na anak ng Diyos. At yun ang sinabi ni Juan sa 1:14 ng Juan. Basahin natin. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Ayun, nakita namin ang wika ang kaluwalhatian niya nung berbo. Gaya ng sabugtong ng Ama. Yung bugtong ng Ama, yung ipinanganak ng Ama. Kaya nga bugtong na anak ng Diyos Kaya po nangyaring bugtong siyang anak ng Diyos, siya lang ang kaisa-isang umiiral na ipinanganak ng Diyos. Bakit ipinanganak ng Diyos? Mismo ang Diyos ang nagluwal sa kanya 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Ang anak pala'y galing sa sinapupunan ng Ama
Sa umpisa, nasa sinapupunan siya ng Ama. Kaya sabi ni Juan, nang pasimula ang berbo ay suma sa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula'y suma sa Diyos. Nasa sinapupunan pala ng Ama. Ang katunayan na siya galing mismo sa Ama, basahin natin yung, para lang yung galing si Eva kay Adan, sa tadyang ni Adan. Si Kristo naman, nasa sinapupunan ng Ama, umiiral na kasama ng Ama sa walang hanggan, tapos iniluwal ng Ama mula sa kanyang sinapupunan. Kaya nagkaroon siya ng sariling kalagayan. Ang tawag sa kanya ngayon, bugtong ng Ama, anak ng Ama. O anong katunayan yan? Sinasabi ng banal na kasulatan na yang anak ay galing talaga sa Ama. Basahin natin ang 3 ng Juan. Ito po ang nakasulat. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Ayun, nanggaling siya sa Diyos. Hindi ba kagaya ng tao, galing sa alabok, uuwi sa alabok, pero ang Kristo, nanggaling ang wika siya sa Diyos din siya paroroon. Kasi ang Diyos mismo nga ang pinanggalingan niya nang galing siya sa sinapupunan ng Ama. Yun ay, kung naiintindihan po natin, kapatid, ang ibig sabihin, hindi pa ginagawa ang mundo, umiiral na nga siya dahil mismong galing siya sa sinapupunan ng Ama. Yun po ang sagot dun sa tanong mo, kapatid na Densyo.